Sige, next question tayo. Maganda na yung sagot doon. Iisa lang ba? Texter po ito, isa lang po ba si Jesus at si Angel Michael? Ay, sagot po natin dyan ay opo. Siguro, magbigay tayo ng patunay, Pastor, kung bakit tayo ay naniniwala na si Jesus at si Michael, Archangel, ay iisa lang. Ayan. Ito po kasing mga kapatid, yung mga talata na magpapatunay na itong si Michael, the Archangel, ay ang ating Panginoon. Mayroon muna tayong babasahin bago ko ibigay kay Pastor. Magbibigay muna ako ng mga talata tulad po ng sa Daniel chapter 10 verse 13. Daniel 10:13. Sabi po dyan sa talata, ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay nakipagpunyagi sa akin sa 21 araw. Ngunit narito, si Miguel ay isa sa mga punong prinsipe. Ayan. So, si Miguel, yan si Michael, ay naging punong prinsipe. Mga kapatid. Ngayon, dyan sa verse 21, inulit yan. Punta tayo sa verse 21. Sabi po dyan, verse 21, ngunit aking sasaysayin sa iyo ang nakasulat sa kasulatan ng katotohanan at walang sino mang tutulong sa akin laban sa mga ito, kundi si Miguel na iyong prinsipe. Yan na uli, mga kapatid. That po tayo sa chapter 12. Chapter 12 ng Daniel, verse 1. Chapter 12, verse 1. Ang sabi po dyan, 12:1, yan. Sa panahon yun ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe. Yon. So, sumunod ay sa Jude 9. Jude 1:9. Ang tawag naman doon ay Arkanghel Miguel. Sige po. Datapat ang Arkanghel Miguel. Yan naman yung binabanggit po rito. Doon sa Revelation chapter 12 verse 7 ay binanggit uli yung Michael or Miguel na nakipaglaban. Ang sabi po dyan, kasama ang kanyang mga anghel, Revelation chapter 12 verse 7, ay ganito ang ating mababasa. Nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. So dito, makakita natin yung salitang Michael na binanggit doon sa mismong tanong. Ito ba ay si Jesus Christ? Sa ibang talata, Pastor, ay tinatawag siyang Angel of the Lord. Yan si Michael. Angel of the Lord na mababasa po natin sa Exodus. Pero banggitin ko lang ito, ibibigay ko na kay Pastor ang iba para susugan yung aking mga unang binanggit. Mamaya na itong aking talata para mayroon baka maubos yung talata. Maganda po yung maganda Brother Johnson yung question sa atin tungkol dito. Actually, isang topic po ito kapag pinag-aralan talaga natin siya ng mas malalim at malinaw. Pero sa mabilis na pag-aaral ay una, gusto ko pong makita natin kasi ang meaning ng Michael ay who is like God. Sino bang kagaya ng Diyos? Yan, yun yung mga binasa natin yun yung binasa natin. At kung titignan po natin, ay meron pong pagkakahalintulad. Kaya po natin nasabi na si Michael at si Jesus Christ ay iisa. Una, si Jesus at si Michael ay pareho pong tinawag na Archangel. Sa Bagong Tipan, makikita po natin na si Jesus na tinawag din siya na Archangel dito nga sa unang Tesalonica 4:16 na nangangahulugang pinuno ng mga anghel. Ang ibig kasing sabihin niyan, Archangel, pinuno ng mga anghel. Tama. Ngayon, dun sa binasa niyo po kanina sa Jude chapter 9, makikita natin na si Michael ay tinawag din na Archangel, pinuno ng mga anghel. Yung prefix kasi na arch ay nagmula ito sa salitang Griego na arke.
'Di ba? Doon Yeah. natin makikita yan eh. Oo nga. Na maaari siyang mahulugan ng simula. Gaya ng Mark chapter 1 verse 1 na ang sabi doon ay ang unang sanhi or first cause. Gaya ng nasa Revelation chapter 3 verse 14, makikita niyo po yan. O nangangahulugan din siya na namumuno o kaya naman ay otoridad. Gaya ng sa 1 Corinthians 15 verse 24, ang arke ay ginagamit din sa konteksto ng Misayas sa Greek Septuagint. Pag tinignan po natin yung Isaiah chapter 9 verse 6, yun pong arke na ginamit po siya doon sa Misayas, sa Greek Septuagint. Ibig sabihin, ito yung Griegong salin ng lumang tipan na kung saan ang sabi doon ay pamamahala, yung word na pamamahala, arke po yon sa Grego, ay nasa kanyang balikat. Kanino yon? Nandoon sa Misayas. So siya daw yung arke, siya daw yung mamamahala. At isa pang pamagat na ibinigay kay Jesus sa bagong tipan ay arkegus. Makikita po natin yan na isinaling bilang prinsipe. O kaya naman ay may akda o kaya naman ay kapitan. Na ito ay pangunahing kahulugan, siya na ang una na nakatayo sa unahan na nangunguna. So sa madaling salita, meron tayong sapat na biblical references and evidences para i-connect natin na si Jesus Christ at si Michael ay iisa. Sang-ayon po sa mga referensya at talata na atin pong binanggit. At sa katunayan yan, Brother Johnson, hindi lang tayo yung naniniwala sa ganitong klase ng interpretation. Napakarami pong mga Bible commentators throughout history ang naniniwala na si Michael ay si Jesus Christ. Halimbawa na lamang, isa sa mga respetadong Bible commentators, si Matthew Henry, Adam Clark, John P. Lange, ay na-identify nila si Michael bilang si Jesus. At ganun din, sa sulat ni Ellen G. White, makikita natin sa kanyang sulat, yung may pamagat na Story of Redemption, sabi niya, Michael or Christ with the angels that buried Moses came down from heaven after si Moses yon, had remained in the grave a short time and resurrected him and took him to heaven. So si Michael na kumuha nung bangkay ni Moses ay si Jesus Christ ang ayon kay Mrs. Ellen G. White. So sa madaling salita, meron po tayong good biblical and historical evidences na nagpapatunay na si Jesus Christ ay si Michael, the archangel. At siya rin yung angel of the Lord, prince or captain of the Lord's host and deliverer of His people. Kasi sa binasa mo kanina, Brother Johnson, sa Daniel chapter 12, siya yung tagapagligtas deliverer siya Siya yung nag-protect dun sa bayan sa bayan ng Diyos which is itong katangian na ito ay katangian ng ating Panginoong Yesus. Ayan. So, ito po mga kapatid, meron po tayong idadagdag doon sa talatang mga ginamit ni Pastor. Sa Bible, merong Diyos na nagpapakita. At ang isa sa Diyos na nakita ay yung tinatawag na Angel of the Lord, which is, naniniwala po tayo na yun nga yung si Michael, Pastor. Michael, the Archangel, sa ibang salita ay tinatawag siyang Angel of the Lord. Mababasa po natin ito sa Exodus chapter 3. Kung titingnan natin yung verse 4, ganito yung ating mababasa, mga kapatid. Sabi diyan, at nakita ng Panginoon na panunuorin niya at tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Sinabi ni Moises, Moises, at kanyang sinabi, narito, siguro basahin natin muna yung unang talata, kasi nandun yung anghel ng Panginoon. First, sige, simulan na nga po natin sa 1, kasi nandun po yung salita. Inalagaan nga ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan, na saserdote sa Madian, at kanyang pinatnubayan ang kawan sa likuran ng ilang at napasabundok ng Diyos sa Horeb. Verse 2, at ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya. Yan na. So yung angel of the Lord ay napakita sa kanya sa pamagitan ng ng ningas ng apoy mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. At siya'y nagmasid at narito ang kahoy ay nagniningas sa apoy at ang kahoy ay hindi natutupok.
Yan. So, sino yung nakita rito? Oh, nagpakita. Linaw dyan, nagpakita sa kanya. Ngayon, ano ang tawag ni Moises dito sa angel of the Lord niyan? Na yan. O, basahin na, ituloy na natin. Verse 3. At sinabi ni Moises, ako'y liliko ngayon at titingnan ko itong dakilang panuorin kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. At yung 4 na binasa natin kanina. At nang makita ng Panginoon na panunuorin niya ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Sino ba yung nasa gitna ng mababang punong kahoy? Di ba angel of the Lord? Ang sabi rito, nung lalapitan siya ni Moises, tinawag siya ng Diyos. Kung titingnan po ninyo po dyan sa, kung isisintax po natin yan, yung angel of the Lord na yan dyan, singular yan, pastor. Ibig sabihin, isa lang yung nandoon sa burning bush, yung bababang punong kahoy. Siya rin yung angel of the Lord, siya rin yung Diyos na sinasabi rito. Na tumawag kay Moises, anong sinabi ng Diyos? Moises, Moises, at kanyang sinabi, narito ako. Verse 5. Sabi dyan, at sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang iyong pangyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Ngayon, malinaw ho dito mga kapatid, ang Diyos nakita. Tingnan nga po natin yung nasa aklat ng Juan, 1:18. Ang sabi ng Panginoon ay ganito, mga kapatid. John 1:18. Sabi po dyan, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ay ba't nakita ni Moises? Ang tinutukoy dito ng Panginoon na Diyos, yung Ama. Wala pang nakakikita sa Ama. Therefore, yung nakita po doon ni Moises sa chapter 3 ng Exodus, hindi yung Ama. Kasi, kukontra yun dito, pastor. So sinabi ng Panginoon, may nakakita na pala eh. Si Moises pala nakakita eh. So paano ngayon yan? So ibig sabihin, yung angel of the Lord, hindi yun yung Ama, kundi yung anak. Si Kristo yon. Kaya ang sagot natin doon sa tanong, si Kristo nga, iisa nga lang sila. O tinan niyo po, mga kapatid, dito sa chapter 8 verse 56 nandyan, yan, sa Juan 8:56 ay ganito ang ating mababasa mga kapatid. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Alam niyo, pastor, kung ano yung tinutukoy dito na panahon nakita ni Abraham yung Panginoon? Yung nasa chapter 18 ng Genesis. O, tingnan nga natin yung chapter 18 ng Genesis, mga kapatid. At nakita talaga ni Abraham. O, sa talatang 1, Genesis chapter 18, verse 1. At napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong insinan ni Mamre. O nakita nga, sino ba ito? Si Abraham naman ito. Kanina si Moises, dito ngayon si Abraham. Habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tulda ng kainitan ng araw. O hanggang sa makita natin dito yung si Abraham. Sa talatang 2, itiningin ang kanyang mga mata at nagmalas. At narito 3 lalaki ay nakatayo sa tabi niya at pagkakita niya sa kanila ay tinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tulda at yumukod siya sa lupa. Talatang 3 at nagsabi, Panginoon ko, kung ngayoy makasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin ay pinamamanhi ko sa iyo na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Kung itutuloy po natin dito mga kapatid, si Abraham sa kanyang tuwa, sa talatang 7, ang sabi po dyan, at tumakbo si Abraham sa bakahan at nagdala ng isang bata na mabuting guya at ibinigay sa alipin at siya'y nagmadali upang lutuin. O kumain pa sila mga kapatid. So ito yung pagkakataon na nakita ni Abraham yung sinasabi doon sa 8:56 ng aklat ng Juan. Panginoon diyan. Maglalabo-labo ang talata kung sasabihin natin, hindi si Kristo yon. Kung ang anghel talaga yon, mali yun. Kasi yung Lord dito na pagkakatawag doon sa verse 3,
at nagsabi, Panginoon ko. Inaddress ni Moises doon sa isa doon sa tatlong lalaki. Kaya naniniwala tayo isa doon si Kristo. Kaya nga. Siya yung kausap ni Abraham na tinatawaran kung may makita kang matuwid sa Sodoma. Lilipulin mo ba? Eh, sinasamba ni Abraham yun. Kausap, Diyos talaga yun eh. Ang Panginoon yun. Kasi kung hindi ang Panginoon yun at anghel lang yun, eh bakit tinatawag niya sa pangalan ng Diyos? Yan. Bawal, bawal yung pastor. Kaya nga dito, Brother Johnson, yung angel of the Lord, madalas makikita natin yan sa Old Testament as manifestation talaga ni Lord. At isa pa nga, siguro ito lang, madagdag ko lang saglit. Sa mga Jewish literature po mga kapatid, makikita po ninyo na itong Michael kasi na ito ay isang highest of the angels at na-identify siya bilang angel of the Lord or angel of Yahweh. At based explanation ay pinakita sa atin ni Brother Johnson, yung angel of the Lord ay nakita at tinawag bilang Panginoon at sang-ayon din naman sa mga Jewish literature, itong Michael ay identified as angel of the Lord. So, both biblical, historical, at other Jewish literature, makikita natin na itong Michael na ito ay ang Panginoon. So, sino yon? Sang-ayon sa New Testament, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus.